Si Martin Luther! Ipapriso! Pilila Bonson, daghan kaning Bonson dili si Mono. Oo, di kami na sila dito. Ako pa naman may gagaw. Pero may kontra ni Marcos. Ingon lagi sila nga si Sandro Marcos mo daw. Kung matay ka, kinadlang pastemsel na gibuhanin. Para magdang ka na ako dito. Kung BH, pastemsel ko ni kung BH para maski 102 years old ako ba? Ang hanggat akong Sandro kasi kung bagay. Aron historical, uli ko sa Bacolod, kaya ingon ako ma-igsuon. Because our parents are gone now. Na formal ko na wala na po atrasan sini. Wala tayo atrasan ani na I know that your loyalty to me and your love for me, you will agree with me na sa 2028, Sara Duterte ka. Because you know my history. So, anti-Marcos, dictatorship, 12 years old pa lang ako sa Siliman. Muna Bisaya ako, Cebuana. I speak Cebuana very fluently. Hasta nag sa UP, hasta nag-UP College of Law. Ako mga igsoon, first waterstorm dito sa UP. Martial law was declared 1970. Akong kuya, akin ako 1970 na sa UP. Kami naka-experience yun nga na personal ng martial law. One of the first things that Ferdinand Marcos did to make sure that the local elites will be dismantled, he confiscated our electric plants. And then, because he could not confiscate sugar lands, because the only way to control the negrenses are to control the hacienderos. What Marcos did was to control the marketing of sugar. That's why we established the National Sugar Trading. Dito na lang kami makabaligya ang among lulo, ang among amay, na i-control yung sugar. That's why ang farmers and sugar farmers gave up farming. Nagkagutom ang mga bata. One stop na eskwela na famous ang Negros sa worst na malnutrition in the world. O na nga, ang Negros Occidental, tanawan ninyo dito sa presentation ni Prof. Malotikia, pero may ginaantay Marcos. Pero, din ito si Digong, pero dili kayo dako ang distansya. Sang gadalagan, siyempre, ang kontra niya dito mga taga-Negros, si Marojas. Diba? Remember ang mga Ilonggo, maputo, ginaya para sa Ilonggo. Pero ako manta sila ng mga Cebuano ba? Di ba? Ang mas mataas na voter turnout sa Cebu kaysa sa Negros Occidental. Gahatan lang po sa inyo sa akong background, kaya makailan mo, ipanganap na ba'y kumainanin ako? Ang akong pamilya, politiko, ako igsuon karon board member. Ang akong igsuon nga judge, konsehal na sa Cadiz, pero mag-retire na. Pero, ang nason nga nagapolitika kami, nag-servisyo kami. Tanan kami, we have independent means of income. Because sabi ng tatay ko, huwag kayo magpolitika kung gasalit lang ako sa inyo na ang kwaon, ang kwartahon sa politika. Kung magulos ka mo sa amon, kay nanay nyo, at 33 years in politics, kinahanglan niya, sinda ka. Kaya ka malaga, sinda ka, tuga-tuga ka ng member ka. Her father was the first summa cum laude of Siliman. Ibayunita sa mga Japok. O pag yun napatay. Di ko latang isunod sa karsin. Naka-escape man, he was only 17. So, he went to Siliman, met my mother. He fell in love. My mother binasted siya. Pero sige lang yapon siya pang ulitaw. Until they got married and had 8 children. 8! Na ako, ako'y pinasahigin ko.
pretty voice. Kung nalingon ako, Papa, dahanap pag-anis na sa emosyong bag, sumpa ka tayo! Dahanap pa lang, sumpa ko tayo, sumpa ko tayo. Hindi ako sila kabalos kay tatay ko, ang paha mo nakalapad do. Ugat pa kayong, ugat kayong bago ba? Sa una, ang bata, di pa nila pwede ka spoil. Pero, spoiled na ako. Kasi, laging labas ang nanay ko, wala kang sa balay. Di ko naman alam na ang nanay ko na dapat nasa bahay. Kasi nanay ko, pag-isip ko, wala naman. We were raised by our aunt. Pero we were raised in the tradition of one, excellence. Kung hindi ka number one sa klase mo, hindi ka niya kausapin. Kasi tatay ko, sabi ko. I-access if you're not there. Tapos English speaking kasi after the war eh. Kaya binigyan ng mga Amerikano ng US Congressional Gold Medal, si Judge Sixto Rojas Manso. Muna yung silang ilang mga medalya ni Marcos, excellence, tapos honor, excellence, integrity. Yang integrity na yan ang pinakakulang sa mga politiko karon. Anong nagsara Duterte na ko karon? First time niya, naniingon si Rowena Banson na Sara Duterte ako sa 2028. Kalma. Kalma, attorney. Ikaw ka silang DDS ko ko. Bahala mo kung sa ikaw na ko ninyo, basta mahal mo tanan. Tatlo ang appointments ko sa gobyerno. Puro sa Aquino. OIC Mayor, kami ni Tigo. Classmate ko si Tigo. Classmate ko si Pete Barsaga. 1988. Tami Usmeña, William Forever. Saka yung sa taan na mayor, na uncle ng best friend ko, si Tito Cabrera. Yan na lang naiwan sa amin. The reason why I'm still active is because I was 27 when Cory Aquino appointed me. But I did not belong to any political party because my family fought for her in Northern Negros to campaign for Cory Aquino against the warlord Armando Agustino. Sa unang politika, tiruhay, habuyay granada, kag dinamita, no Jay. Si Jay, OIC man eh. Karon, Facebook na lang, o Twitter. Sa unang diskurso sa plaza, karon online na. Nanong nasara Duterte ko? I told Lorraine Badoy in an interview, and I told Kitty Duterte, whom I met a few days ago, na the turning point sa akin, although I was just a, neutral, independent observer because I was a commissioner, but many of you do not know that the case of Rodrigo Duterte's disqualification was ruffled to me. So I called my father and I said, they're disqualifying him because his certificate of candidacy being substituted is wrong. God rest his soul, pero ano ba naman yung music din yun na yun ang bobobo ng mga tao nila, na ang certificate of candidacy niya for mayor. And my father said, you have to interpret that liberally because you have to respect the choice of the people. And so, I wrote the decision in a hotel, free from any political influence. As you know, I was appointed there because of my supporters from the Liberal Party. Tatay ko, liberal yun. And to his credit, Marro has never called me. And I decided, and I called the two other commissioners, this is my decision. What is yours? Are you joining me?
we had a unanimous decision na ang error sa certificate of candidacy ni Dimyo na nakalagay mayor was really intended for president. Why? Because he filed it in the Comelec Central Office. They did not file it in the election officer of Pasay. Therefore, was he qualified to be candidate for president, this Dimyo? Yes, the answer is yes. And therefore, is Mayor Duterte qualified to substitute for candidate of president of Dimyo? Yes. And we use the principle of law that nowadays law students cannot even pronounce. Lacuna legis. There is a gap in the law. There's a gap in the law, therefore we must interpret it in favor of the candidate so that the people will have a choice. Pakpak na yun. Pakpak na yun. Koski ang pakpak para madunggan. Bagsak! So, hindi ako digong in 2016. Hindi ako DDS. Kasi hindi ko alam ano ba yung mga DDS na yun. Nag-lady din ako. Because I told you, ang tradisyon ng Negros Occidental is liberal. Di ba lang? Kag si Lenny naglaga tungkol kay Maroa sa antes na eleksyon. That is why. Nakita ko man ba yung ano yung mga prinsipyo. Pero from the start, sa rally, dahil ni Lenny, na ako naman dili kandidato for senator, may makasaka dito sa mga rally, ingon dyan ko nga, si BBM, adik! Ramam! Gusto niyo ng presidente na adik? Gusto niyo commander-in-chief na adik? Sinabi ko na yan, kaya talagang tinarget nila ako. So, from the start, anti-BBM talaga ako, kaya dinisqualify ko siya dun sa Comelec bago ako nag-retire. Kaya nung nanalo ako sa P3PWD party list, hindi talaga ako pinaupo ni Tambalostos. Pero karon, vengeance is mine. Kanya ang akong campaign speech na kay Nanyo, hindi ang tabag-tubag ko ha. Si Martin Luther ipapriso. Hoy, tagalinte, practice. Si Martin Luther Ipapriso! Si Martin Luther Ipapriso! Si Martin Luther Ipapriso! Ang aking niya, dito. That's why nagsara ako. Ay nakita ko, abogada, Eloy, hubin, energetic ang karakter. Strong ang karakter. Yes! Lintik ang karakter. Tautod ko ba? Kapag ng bangban. Ako yung istorya lang yan kapag hero ko sa una, pero wala man sila witness. Kahit sa hero ko, pusil ka rin, pusil ka rin. Kasta ka ron. Target shooting na lang, hindi kulang naman ko. Pero, ang importante sa tanan, na ang oposisyon karon, ang oposisyon leader karon si Sara Duterte. Dili lang kanang mga kanang gapretendiya nga sila may oposisyon, na daladala sila Santo Niño de Recibo at sayo-sayo. Kinsa man na, kinsa man na. Kinsa na, huwag magibawa na, kinsa na. Yung country ang hilas. Basta lang ang lasa. Kinsa, dahu, dahu. Dahu. Santo Niño, ilan ang dagal itong ihulaman ba? Dahu. Ato mga Santo Niño, kanang mga salululululan pag ito mga Santo Niño. Kung may ipatulong ni mo simbahan. Kung may kita-take ni mo kanang iyang fiesta. Diba? Ba't kung kayo matay kang
Kinsa, kang kinsa? Ang sweet man yun. Ang kanila ko lamas. Sinong espiritu at tagabakulod na leptis, iyon siya recently. Si Sara Duterte ang tunay na oposisyon. Kasi siya lang ang nagsasalita kontra kay Marcos na pinapalisayan niya at ipakulong niya yung mga magnanakaw dyan. Kayo, kaya mananalo si Sara Duterte dahil kayo hindi kayo sumisigaw na ipakulong niyo si Viviana. Yan ha? Oh, testimony yan din ng espiritu ha? Ako hindi nga bilibig ko ni mga ilunggunin, hindi suicide kami ha? Sinong espiritu na yan nagsiling? O wala na yan nagsiling si attorney, ano siya niya? Jim Paras? Si espiritu na yan nagsiling sila. Oh. So maniwala sila dapat. Kasi nakusan nila ang iba ang mga leptis sumama kay Lene. Diba? Ang kabayan sumama kay Lene. Ang akbayan sumama kay Lene. Yung akbayan at makabayan, isa lang sila noon. Nag-away, magkamatayan man sila. So dito ang mga ang kapagawa pa doon sa akbayan o na kontra kaya sila. During EDSA, wala man na sila. During snap election, wala man na sila. Snap election, dito si Digong. O si Nanay Soling may leader dito sa Davao. Wala sila, wala man na sila. Because the left wanted a revolution. They did not want an election. Ano, Sara Duterte ko? Kaya sure man ko, na kung si Sara Duterte mo daw, mapriso mo din sila. Magsa na katuin. Wala galing mga kasuhan si Martin Luther King Romualdez. Unsa man ni siya? Ano nga bertud kung sa mga taga-ilong ko, mga gulang pa? Ano nga bertud? Bertud? Ano nga magic? Ano nga power ni? Nga hindi gini siya madutlan. Kahit damo siya balita mo, pinapadala sa ina, damo balita. Pangawat ka niya, hindi niya laog-lahog niya. So, gaya pangawat siya, ay, guilty na kayo sila kung maka 10% sila. Karoon niya. Si Bongbong, 25 billion, 25% sa 100 billion. Sino nagsabi niya? Si Sandigo. At hindi sumasagot Lima piso. pangandaman, hindi siya sumasagot na nagdadinay na naputol na yung ugat niya ba? Hindi ba kung di yan totoo, parang sisigaw talaga ako, naputol na yung ugat ko ba? Ilan ka na binuotay, hindi ka na binuotay. 5 piso. Nga nang di maging sila mo, Juan, kay tago na sila, kay asuhan sila. Sama ni? Kung sama ni klaseng administration, binangag man eh. Economy is down. Foreign direct investments, down, crash na. Illiteracy is up. Kanya si Bongbong dito, speaker pa dun sa UN Commission on Women, nagatuloy ang sipon. Kung saan ang klase mo, presidente? Kung tatay ko, makita niya mo ng presidente ng ate, kagamo niya tabosong sa Pilipinas, maambal sa iyo, di puta! Di puta rin mga Marcos. Yun sila nga, Tony, di ba kamahadog ka na nila, ngayon lang ang pailan of liver? Aw, sus ka. I just eat liver for breakfast. Sa mga Dinasnak ni Waterman. ang ilag yung ginahadlukan. Nakita nga for Sara Duterte nga magtalaw kita. Alam niyo talaw? Na maduduwag kayo. Kaya kailangan piliin niyo ang words niyo sa social media. Kasi hindi naman kayo away na Gonson, baka hablan nila kayo, kagaya ni John Abines, sige lang namin ipapulisin si John. John, magaling tayo, hindi ka na, ihantag mo na ganyan yung make-up mo, kaya gusto ko naman namin.
Sila Winnie lang taga-piyansa. 7 years may taga-papriso. Pero hindi tayo dapat maduwag. Kasi oposisyon tayo eh. Imensin sila. Di ba? Dapat ang attitude sa kampanya nito, kailangan manalo tayo dito eh. At huwag kayong maniniwala na panalo na tayo. Kung sino na naniniwala na panalo na, hindi ka nag-iisip, dapat tinignan mo kanina yung lechon ni Prof. Panutikiya. Hindi pa tayo panalo. And the only way manalo tayo is kailangan pugihan kay Tato Tabi. Pugihan kay Tato. Remember, young people, 60% of the votes, no? Winnie Jr. Unayan yung kalipag, when you do community work, do not forget the sectors. Ang mga bayot. Ang kalinti ng mga bayot, ang mga teachers, ang mga tomboy, ang mga trans, ang mga nagsakay sa rainbow attorney. farmers, mga ganun ba? Remember, the target votes is 60% is 40 years old and below. Okay? So, tama yung sinabi kanina, na huwag kayong maging eksklusiba na, ay, dito na siya DDF. So, una, dito na siya kuwan. Di ko. Di lagi na. Kaya kinailan magdugang ta. Ikaw, di naman ka pwede magadugang. Maski kinailan na kakadakot, di naman ka pwede kuyaron. Aray. Kinailan maligo ka. Di ba lang? Eh, kung sila ninyo, si Ruedan Gonzalo, nagsara na karon. Ingon sila, kay BTS mo na. Pakilabot ninyo sa inyong itawag na ako, pero remember, I and my family were anti-Marcelo, anti-Marcos ever since I was 12 years old. Kung saan ang Marcos, consistent kami, hindi talaga nag-aaway talaga kami dyan sa politika. Talagang to think na ang laki ng risk namin ng confiscation ng aming properties nung time na yun ni Cory versus Ferdinand Marcos. Ginawa pa rin namin. Kasi that was the right thing to do. So, kailangan mga higala, kung na-convince na sa ato mga kaingod o mga amiga, make sure na issues na doon na. Ano yung hira karon sa Iran versus Israel na sinabi ni Kong Barsaga. Ano yung epekto niyan sa ating mga OFW? Kahapon sa airport, may interview ako. Sabi niya, survivor ako ng Dubai attorney. Ay, naka-uwi ka, salamat. Kunya, ipadala ka Gcash ni BBM? Hindi naman siya, ikaw siya yung bayad sa iyong ticket. Siya, oy, sure ka? I-check lang doon kayo. Hindi naman siya nato na padala ka niya Gcash. Sabi lang ni BBM, padalan sila ng aeroplano? Wala naman. Padalan sila ng komplete? Wala naman. Ito ang Marcos Gang Administration na wala yun siya balatyagon, wala kanipusuon para sa mga taong publiko. Amo na nga kamo, you carry the message of Sara Duterte. You carry the message of Sara Duterte that she has a heart for the poor. Because, remember, more than 50% of Filipinos are poor and hungry. So, hindi lang yung politika ang aton. Remember always to add that. Grabe na niya ang blugbog na ekonomiya, grabe na ang mga illiteracy, kailangan talaga magreforma. And the only way makareforma ka sa gobyerno is kailangan matalo ang BBM gang at si Sara Duterte ang presidente. So, abangan natin siya with all our might. Pero remember, be smart. Win friends. Help your neighbors. Maayong buntag. Daghang salamat kayo sa inyo. Attorney Banzon, kadiot na ni kayo, attorney. Ma'am, Rowena, balik sa stoma. Alam mo ba na may bagong meaning ang DDS? Sa? Do we not want soon supporters? Do we not want soon?
course, it makes sense. Diba? Para natong tanan. And now everybody, one more speaker. We have our social media sensation and pediatrician, Dr. Richard Mata. Hello, my Kotos Tanan! I want to extend honor to speak together sa idol, si Attorney Senator Rowena Banson. Atong lapapan. Salamat kaayo nga naimbitahan ko diri. Actually, ako sa istorya ko sa pinakita ni John Mabines. Kay naapil ko sa Tricom, kay vlogger lagi, di ba? I have 3.1 million followers karon. Karon, siyempre, kung unsay i-share nila Attorney Trixie, unsay gina-share nila Keith Chu, ako po nang ipang-share po. Ako po nang ibana po. Di patawag na naman po sa Tricom. So nagkupan mo dito ni John Aviles. Anak ko, John, gusto may buhato na ito ni. Prisuhon ta ni. Anak ko si John. Dok, nag-andam naman ko mapriso, Dok. Di-ato ko sa Manila, kaya para mapriso to. Ate, kung ipriso si John Aviles, ano naman di ka mamunaan? Na mapapriso ko niya sa Congress. Kaya okay, ato palakpakan ni John Aviles. Ako pangalan Dr. Richard Mata, Dr. Richard Tesoro Mata. Si Senator Bongo, ako asang pag-umangko kay Tesoro Goma siya. So sa may pinitubo, angkol ko niya, pero di siya matawag ang angkol ko, hindi ko gusto kayo matiguang tanggalit. No? Nakita din ako ang Davao City kung sa na-transform ng tatay ko. Before siya nahing mayor, I was high school then. Ako ang first cousin, si Ate Judith, first year college siya, biktima o lupus o pagpatay. Kung naka-remember mo sa mga idaran na si Cansino, wala pa si Tatay Rico, anak kahadlok ng Davao City. Even sa Balay Lagos Boulevard, nagkakaroon